bilang Kristiyano ay may tatlong bagay na pinapagawa ng Diyos at dapat gawin ng isang Kristiyano habang tayo nakakaranas, nakaka-experience araw-araw sa Diyos. Amen? Paggising mo sa umaga, nanalangin ka, malalim ang pangunawa mo, may worship tayo and so on. Pero napakahalaga itong tatlong bagay na dapat gampanan o gawin ng isang Kristiyano. Kung hindi natin gagawin ito, hindi ka lalalim, hindi ka lalago. Amen? Kahit marami tayong nararanasan na experience sa Panginoon, kung wala tayong didesisyonan na gagawin isa sa pamuhay na ipinapagawa ng Biblia sa atin, kagaya nga pagkatapos ng experience God, we're gonna embrace believers. Natututo kang yakapin, yumakap, makipag-connect sa kapwa mo Kristiyano. Naunawaan mo, natututo kang makipagpatawad, magmahal sa mga believers na kagaya mo sa loob ng church. Amen? Sino dito hirap ka magpatawad dati? Pero ngayon, madali ka nang magpatawad. Hindi yung patawad na sa mga Ilocano. Patawad, sabi nila kasi akala yung patawad yung humihingi ng discount. Okay, hindi ganon. 3 things to do after we experience God. Tatlong bagay na kailangan gawin at yung iba ginagawa na pagkatapos natin or pag nararanasan natin ang Diyos. Maraming bagay bakit nararanasan ng Panginoon. Ang Diyos ang nangungusap ang Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Ang nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao, preaching of the word. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng problema, kaya may nagkakaproblema ka, may gustong iparating ang Diyos. Mali ang landasin mo, kaya minsan may problema. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga nature. Lalabas ka lamang, makita mo yung mga bundok and so on, magandang nature. At sabi niya sa Romans yan, na ito ay pwedeng gamitin ng Diyos para mangusap ka at manampalataya ka na mayroong Diyos lumikha sa iyo. Ang ibig ko mong sabihin, ang Diyos ay maraming paraan para iparanas sa iyo ang kanyang pagka-Diyos. Ngayon, tayo naman bilang tao, kung hindi tayo aware, as if wala kang nararanasan. Kung hindi ka aware na mahal ka ng Diyos, parang feeling mo pa rin walang nagmamahal sa iyo. Amen. Ganyan minsan ang tao, minsan binibigay mo na ang lahat, nag-spend ka ng time, binibless mo, tinutulungan mo, in-express mo, pero yung taong yon, may ibang gusto. Kahit anong gawin mo sa taong yon, hindi niya mararamdaman yung ginagawa mo sa kanya. Ang Diyos, mga kapatid, the fact na ginising ka, the fact na naririnig mo itong preaching na ito, mahal ka ng Diyos at gustong iparanas ng Diyos ng kanyang pagka-Diyos sa iyo. Ang Diyos na hindi ka hinuhusgahan, ang Diyos na tinatanggap ka kung sino ka. Ang tao na nakakaranas sa Diyos mismo, sa presence ng Lord, sa pamamagitan ng pagsamba, panalangin, sa salita niya, ay napakadaling mabago. Madaling umayos, madaling magdesisyon na nakakalugod sa Panginoon. Kasi ang Diyos nating sinasamba, Diyos ng katuwiran, Diyos ng kabanalan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kagalakan. Ang Diyos nating sinasamba every Sunday ay hindi siya Diyos ng kaguluhan. Siya yung Diyos ng pag-ibig. Diyos ng papangunawa. At lahat ng mga yon ay hindi pwedeng tanggihan, hindi kayang tanggihan ng ng mundo. Kaya nilang i-accept ito. Why? Dahil yan ang hinahanap ng mundo ngayon. Yung bunga ng banal na Espiritu. Amen? Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lahat ng mga yon, kapag meron ka, taglay ng church, taglay ng isang Kristiyano na nakakaranas sa Kanya, meron kang pag-ibig, meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan, ang mga tao sa paligid mo, alam mo, gusto kang kasama. Namamagnet sila. At nakikita nila, ang daming problema ng taong to. Actually, sa material, mas blessed pa ako, pero mas masaya siya kaysa sa akin. Why? Dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Nararanasan mo ang Diyos. Yung iba sa inyo, nag-uumpisa pa lamang ako, danas na danas nyo na ang kapayapaan. Payapang-payapa kayo na, gumagano ko.
itry po natin. Sabi ko nga, iba rin ho yung strength kapag tayo naglilingkod sa Lord. Yung team, ang plano talaga namin, umalis kami ng Friday afternoon, papuntang Milan, at hindi naman po sa Milan, ang EGR, 1 hour and 45 minutes pa from Milan, so mas malayo ng konti. So nakarating kami kagabi, tapos nung Friday ng gabi, nakarating kami, Friday ng gabi, Saturday ng umaga, start po ng EGR. Okay, maghapon yan. Maghapon. Hanggang gabi. Kasi ang plano namin, matatapusin yung EGR hanggang gabi. Ng mga 10 o'clock, 11 o'clock, tapos uuwi na kami. Maganda ang ginagawa ng Diyos. Hindi mo naman po pwedeng, dito na! Alangan naman umiiyak yung tao. Tama na! Pauwi na kami! Tama na! Hindi naman po pwede. Amen. Panginoon, nakakaranas. Alangan naman iiwanan mo. Tama na. Tama na. So sa madaling salita, hinayaan natin ang kilos ng Diyos na mag-flow. For the glory of God. Nakakatuwa ang ating pastor for the glory of God. Kilala niyo si Pastor Paul and R.A. Nandiyan lang, nakakasama natin siya. Kaya wag natin po pwedeng i-underestimate. Baka yung katabi mo, tatawagin na rin ng Lord sa Bolzano. Sa Bergamo. Ay, nako. Nako, sabi ko, Lord, ang Diyos talaga nagbubukas na. Tatutuo ang kanyang salita na maraming aanihin, pero kukunti ang mag-aani. So, mas madaling salita, may 3 session o 2 session pa na hindi natapos kagabi. Tapos, yung isang family pala ay kailangang umuwi sa Milan. Okay? From Brescia to Milan. Kailangang umuwi. Pero salamat sa inyong panalangin. Ramdam namin ang inyong panalangin. Napaka-smooth ho yung pagkilos ng Diyos. So sa gabi na yon, kagabi, ihatid mga 11:30 o 11. Inatid namin 1 hour and 45 minutes from Brescia to Milan. Inatid sa Milan, balik ulit sa Brescia. 2:00 ako nakatulog. Kasama ko si Brother King. 2:00 na kayo. Kaya yung mga naghahanap ng Don Was kanina, magpatotoo na lang kayo mamaya sa life group ninyo. Okay? Di nakauwi. Tapos, ang session kaninang umaga ay 7. Medyo talagang napuyat din sila. Sa madaling salita, nag-start ng 7:30. Nagturo ako, nagturo si Pastora, natapos na kami ng mga 8:30. Umalis na kami doon ng mga 9:10 or 9:20, gano'n. Kaninang umaga. So, bumiyahin na kami from Brescia to here. Kaya kung tutulugan ninyo ako, tutulugan ko rin kayo. Yung aking mga kasama, ang sasaya nilang kasama, sabay-sabay sila nagtatawanan sa umpisa. Sabi ko sa pakiusap, kung kayo naman matutulog, huwag kayong sabay-sabay. Sabay-sabay sila nagtatawanan, sabay-sabay din sila tumahimik. Tahimik na lahat. Ako na lang sabi ko, praise the Lord. Pagmulat ng kanilang mata, nandito na kami sa malapit na. Nandito na tayo. Kain na tayo. Kain na. But anyway, lahat ng mga yon, iningatan kami ng Diyos. Naging mapayapa. Kaya nga sabi ko, halos kasabayan pala natin yung mga nanggagaling ng Luzon. Kaya pwede tayo magturo ng Milan ng umaga, hapon dito sa Geneva. But anyway, sa biyaya at grasya ng Diyos, nagagawa natin. Hindi naman natin gagawin ito ng sarili lang natin. Dito, si Timothy, sabi po ni Paul kay Timothy, sa 2 Timothy chapter 4, 1-8, in the presence of God, pagsabi in the presence of God, dito pa lamang, may experience na-experience na ang presensya ng Panginoon in the presence of God and Christ Jesus, sabi ni Paul kay Timothy, mula sa presensya ng Diyos at ang Panginoong Jesucristo, who will judge the living and the dead, na siyang huhusga, maghuhukom sa buhay at patay, sabi niya, and in the view of His appearing and His kingdom, sabi niya nito, I give you this charge.
Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, mula sa presensya ng Diyos, alam ni Timothy ito. Alam ni Timothy kung paano makaranas sa Panginoon. Alam ni Timothy kung ano yung naranasan niya. Alam ni Timothy kung ano yung nararanasan, kung ano yung binabanggit ni Apostol Pablo. And I do believe, alam nyo rin yung binabanggit ko na pagkaranas sa Diyos. Amen? Minsan ang nararanasan natin sa Diyos, kulang ang salita. Unexplainable, ika nga. I give you this charge, sabi niya. I give you this charge. Gusto ko lang ibang bahagi ng meaning ng charge. Okay? Gusto ko lang ito. Alam ko, I give you this charge. Binibigyan kita ng, anong charge? Gagawin. Parang gano'n eh. Duty. O bahagi na gagawin. Pero I want to, inano ko yung charge, word na charge. Iba't ibang klase ng meaning. Pero nakuha yung attention ko patungkol sa charge, pagcha-charge ng cellphone. Okay? Pag nagcha-charge ang cellphone, ay talagang kumukuha ng lakas, power, para mayroong gagawin. Iba yung charge, iba yung shock. Yung ginagawa pag namatay, yung may dalawang plancha. Ibig sabihin, ang pagkaranas sa Diyos ay hindi lamang po panandalian. Ang pagkaranas sa Diyos, dapat huwag tayo magmamadali. Pero sinabi ng Diyos, sinabi ni Paul kay ibang bahagi naman po yung pagkahulugan nito, I give you this charge. Binibigyan kita ng tungkulin ba yon? O bahagi na gawin. Anong unang gagawin ni Timothy? Preach the word. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage. Pag sabi correct, louder, correct, rebuke, and encourage. Isa pa. Yan ang gagawin ni Timothy sa pagpabahagi ng salita ng Diyos. May tatlong sangkap. Ang pag-share niya ng salita ng Diyos, pag-preach ng word, ay dapat may pagtatama, pagkukorek. Pag-rebuke, dapat mayroong pagsasalangsang. Okay? At pag-i-encourage. Amen ba yun? So kung minsan, kung nasasaktan ka, nakokorek ka, tinatamaan tayo ng salita ng Diyos, biblical tayo. Hindi lahat puro encouragement, kapatid. Hindi lahat, hallelujah, praise the Lord, amen. Pero kailangang umupo tayo, pag-usapan natin, idil natin ang dapat nating idil. Marinig mo ang dapat mong marinig. Hallelujah. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Matinding pagpapasensya. Tayo mismo, dapat mahaba ang PC natin. Kahit paulit-ulit natin kinukorek, paulit-ulit natin nire-rebuke, paulit-ulit natin encourage, yan lamang ang paraan para ang tao mailapit natin sa Diyos at mabago. At yan ang duty ni Timothy. Akala nyo mga kapatid, ang mga leaders, even si pastor, akala nyo madali ang mag-correct? Tatantsahin ko rin kayo. Akala mo, iisipin ko rin, pag ikukorek ko tong taong to, baka magtampo. Kasi marami, wala dito sa GCC. Na kapag kinukorek at nire-rebuke, hindi nagtatampo, lalong minamahal niya ang pastor niya, ang leader niya. Amen! Patawarin tayo ng Lord. Sa totoo lang, aminan tayo, church, hindi ganon kadali kapag kinukorek tayo. Hindi ganon kadali. Lalong-lalo na kapag yung itinatama sa iyo ay alam mo mahalaga at nakita mong mali, pero nasanay ka na. Ang kadalasan ginagawa natin kapag tayo kinukorek mo rin yung nagkukorek. Kung ikaw ang nasa akin, pastor, anong gagawin mo? Ganun minsan, ibinabalik mo. Instead na, maging kagaya tayo ni David, nung ni-rebuke siya, nung kinonfront siya ni Nathan, kahit hari siya, sumunod siya.
naging responsable siya sa kanyang pagkakamali. Minsan tayo, nagkamali na tayo na mismo nagkamali. Yes, may pagkakamali ng iba, pero may bahagi ka. Minsan, gusto nating isisi pa sa iba. Yung Adamic nature na sinasabi natin. Alam ko, familiar kayo dito. Yung lagi kang, gusto mo laging umiwas. Gusto laging itinuturo yung iba. Sabi ng Diyos kay Adan, Adan, bakit nyo kinain yung, hindi ko pinapapayagan na kainin ninyo? Sabi ni Adan, dahil yung babae na dinala mo sa akin, tinukso ako. Sabi naman ng Diyos sa babae, babae, bakit nyo naman kinain? Dahil dun sa ahas. Pagdating sa ahas, wala na siyang masisi. Minsan ganyan tayo. Pastor, ganito ako eh. Dahil ang mga magulang ko, ganito ako. Kapatid, nagkamali na si tatay, si nanay. Dahil wala pa sila sa Lord o nandun naman, nagkamali na sila. Hindi ibig sabihin yung pagkakamali nila, ganun din ang gagawin mo. Actually, tignan mo isang bahagi. Amen? Kasi hindi lahat ng mga tao sa paligid natin, perfect sila. Lahat po pwede natin silang masaktan or pwede tayong masaktan. Pero I pray this afternoon na makita natin ang preach the word. Minsan ito ay talagang tatamaan tayo pero gagaling naman tayo. Sabi niya, for the time will come when people will not pop up with sound doctrine. Instead, to suit, sabi niya, their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say that what their itching ears, what they hear. Darating daw ang panahon na ang mga tao ay igagather nila, ay ang gusto nilang gusto lang nilang pakinggan ay yung mga nagbibigay sa kanila ng encouragement. Yung bang wala ng pagkukorek, delikado mga kapatid. Yes, tayo as a church, itinuturo natin, nagkakaroon tayo ng culture of blessing. Pero kailangan nating itama ang mali. Willing ba kayo? Naku, nakakatakot. Willing ba tayo minsan kapag tayo kinukorek ang maging mapagpasalamat tayo? Marami kasing napahamak dahil ayaw paturo. Nag-uumpisa ka lamang magsalita. Mas marami nang nasabi kaysa sa'yo. Amen? Wala dito yun. Dahil mababait kayo. Amen? Sabi niya dito, instead, sabi niya, ang gusto nilang yung nakakainganyo. Of course, ginagawa natin yun. Pero kung puro lang na ganoon ang ginagawa natin, delikado. Or anak, ang galing-galing mo, ang talitalino mo, pumasok ka sa school, wow, ang ganda-ganda mo anak, praise the Lord, umuwi ka ng anak, puro ganoon. At nakita mo yung anak mo, may boyfriend na, may girlfriend na, mayroon ng ginagawa. Anak, proud ako sa iyo. May karoon ka ng kahawak ng kamay. At the age of 14, mayroon ka ng kahawak ng kamay. Nakaka-proud ka. No. Hello? Minsan yung konsepto ng Pilipino, pero hindi naman lahat ng Pilipino. Di bali, lalaki naman ang aking anak. Pareho din kasalanan yun. Pareho din kasalanan, mapapalalaki o babae ang iyong anak. Dapat pareho ang pag-aalaga, pareho ang payo, na huwag saktan ng iba at huwag gumawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Hello? Nung hindi pa tayo Kristiyano, minsan kapag ang anak natin na may girlfriend na siya, papalit-palit ng girlfriend, wow. Minsan nga, minsan nga nagbibiro lang naman yung iba. Ang gwapo-gwapo na anak niyo, pastor, maraming paiiyakin yan. Tignan nyo. Di umiyak na sana si pastora sa akin. Hindi maganda yon. Hindi paiiyakin. Pagpaiiyakin, ibig sabihin maraming sisiraing buhay. Maraming sisiraing future. Hindi ganon. Kristiyano ka na. Hindi na tayo dapat ganon. Amen? Ang gwapo ng anak niyo, pastor, nakakatuwa, no? Blessed na blessed. I pray, pastor, ang anak niyo magmamana sa inyo. Tuwang-tuwa ako na mabait, siyempre. Okay?
Amen po ba? Tinuturo ko ito, pagkukorek ito. Amen? Eh si pastor naman, para yun lang, pagkukorek ito. Preaching the word. Amen? They will turn their eyes away from the truth and turn aside from me. Okay? To me. Tingnan nyo, ang mga tao, mas gugustuhin pa nilang magbasa ng horoscope. Magbasa ng mga buwan. Magbasa ng mga mensahe mula sa ilalim ng biskwit. Kaysa magbasa ng Biblia. Hello? Hindi ganon. Amen. Baka dito, church, may nagpapaalbularyo pa kayo. Ha? Ang Diyos may kakayanang pagalingin ka, palayain ka. Ang albularyo, makukulam din yan. Pagagalingin ka dito, bukas ililipat nga dito. Di ka ba nagtataka, di ka nawawalan ng sakit? Kung wala kang sakit, mamaya yung nanay mo may sakit. Punta ka naman kay albularyo. Bakit ko sinasabi yan? Ganyan na ang trend, mas gugustuhin nila pumunta sa mga bagay-bagay. O ako ang zodiac sign ko ganito, ganyan. Kapatid, basahin mo ang Biblia. Kapag may Bible study, maging attentive ka. Unawain mo. Kapag ipinasa na ni life group leader yung sermon, preaching na pinag-aralan ng Sunday, be ready na unawain mo para pag tinanong ka sa loob ng Bible study, may masasabi ka. Dahil naunawaan mo. O kaya merong hindi ka maunawaan doon, may tatanungin ka. Hello? Kami naman ng mga pastor, mga leaders naman, maghahanda kami, paghahandaan namin kung paano ituturo ang Bible study. Hindi lang naman po pwede kami magsasalita mula sa umpisa hanggang matapos. Halimbawa, salita ng Diyos, ganito, ganyan. Ako nag-pray, opening prayer, ako nagpaawit, ako nag-preach, ako na rin ang nag-close, ako na rin nag-pray. Yung mga grupo ko, hindi na nagsalita. Kung may offering, ako na rin nag-offering. Nagbigay ako, kinuha ko rin, binigay ko sa kabila. Hindi ganon. Dapat ito tinatry. Kahit ito ang Bible study, sa loob ng Bible study, kahit alam mo yung sagot, pabayaan mo silang magsalita. At ikaw mismo na leader, even me as pastor, natututo ka. Why? Dahil may pangungusap din ang Diyos sa kanila. At ikaw mismo na, oh grabe hindi niya nakita ito. O kaya meron kang maitatama, makukorek. Dahil nga, gusto rin nilang magsalita. Amen? Kaya sa Bible study nyo itong week na ito, tatanungin ko ang mga life group leader ninyo kung sino ang hindi nagsalita. Magandang online. Kasama ko yung mga M2 sa online eh. Sa umpisa, nakalakaganlas na sila eh. Amen. Kuya Rudy. Amen. Mahal ko ang mga M2 eh. Pero pagdating na sa tanungan, wala na nakakita. Yung magninong na lang. Ano masasabi mo dyan? Naka-off na. Di mo alam kung natulog na o hindi. Tapos kapag mag-on din. Ang ibig kong sabihin, hindi pa kasi sanay. Pero kapag kayo, isasanay, lalago tayo. Mag-grow tayo. Amen? But you kept your head in all situation, endure hardship, sabi ni Paul kay Timothy, do the work of evangelist, discharge all the duties of your ministry. Verse 6, sabi niya, for I am already being poured out like drink offering, and the time for my departure is near. Sabi ni Paul, Timothy, anak nito, ng spiritual, itong gagawin mo. Preach the word. Do the work. Tatlo ito. And run the race. Tatlo pag-aaralan natin. Preach the word, do the work, run the race. Ano yung una? Yan ho, ang isang taong nakakaranas sa Panginoon, hindi po pwedeng wala kang masabi. Hindi po pwedeng hindi ka mag-preach. Hindi po pwedeng hindi ka magsalita. Okay? Sabi niya dito, sabi ni Paul, sabi niya, ang buhay ko ay parang drink offering na unti-unti nang nawawala. And my departure is near. Nagbibigay na ng bilin at itong tatlo na ito
ang bilin niya kay Timothy. I have fought the good fight of faith. Sabi niya, I have finished the race. Timothy, tinapos ko ang laban. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on the day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Preach the word. Pag sinabi, preach the word. Louder, preach the word. Pag sinabing preach the word, magsalita ka. May isa sa kasama namin kanina. Tawa kami ng tawa. Tamad na daw siya magsalita. Gusto na niyang mag-aral ng sign language. Pag titignan mo ang meaning ng preaching or preach the word or preaching, ay ibig sabihin magsalita ka. Yes, maganda, ma-display ang iyong pag-uugali, testimony. Pero darating at darating yung time, dadaling ka ng Diyos na magsalita ka in season and out of season. Sabi niya dyan, who will judge? Sabi niya, preach the word. Be prepared in season. Maging handa ka, napapanahon man o hindi napapanahon. Ang gagawin mo, mag-correct, mag-rebuke, or mag-encourage with great patience and careful instruction. Okay? Ibig sabihin, sa panahon ng in season, sa panahon na napapanahon na mag-preach ka, simbahan na kagaya ito, napapanahon na mag-preach ka. Sa panahon na ikaw ay mayroong celebration, child dedication, 68th birthday, yan ay napapanahon na mag-preach ka. Okay, napapanahon yan, pero darating yung time, kailangan mo rin mag-preach na kahit hindi napapanahon, kahit ikaw ay down, kailangan mong mag-preach, salitain mo ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa mga nakikinig, para sa iyo. Amen? Kung ikaw, ulitin ko sa inyo, kung ikaw ay gagawa ng preaching, ng sermon, ng correction, ng rebuke, para sa sarili mo, anong rebuke ang preaching na gagawin mo? Ikaw, ako. Amin po ba? Napakahalaga ito. Kasi sa panahon na in season, sa panahon na nakahanda na yung entablado na mag-preach ka, ready ka, preach it. Give your best. Makinig kayo kapag binigyan kayo ng pagkakataon na mag-pray, binigyan kayo ng pagkakataon na mag-exhort, give your best. Hindi yung magtuturo ka. Amen. Pag i-assign ka ni leader, ni pastor, ni sino man na mag-opening prayer sa church, mag-opening prayer sa isang gawain, mag-lead ng worship sa dwelling, and so on, paghandaan mo. Sa umpisa kasi handa tayo, pero pag tumatagal, ayaw ko na, turo na tayo, ina-assign ko na sa iba, pastor. Tandaan natin, si David, dumating ang temptation, nag-fall sa Batseba, nung panahon na wala na siyang ginagawa. Hello? Nung panahon na patambay-tambay na lang siya doon, nakita na ngayon si Batseba na naliligo na walang bubong. Yes! Kaya natukso siya. Kasi di na siya sumama sa labanan. Ang isang Kristiyano na dating on fire, committed, talagang marubdob ang commitment niya sa Panginoon, sa prayer and soul, sa lahat. Kapag ito hindi mo binantayan at wala ka ng ginagawa at all, ipinagawa mo na sa iba lahat, delikado. Pakisabi sa katabi mo, delikado. Delikado. Kasi nga, wala ka ng ano eh. Hello? Kaya nga, preach the word, sabi ni Paul, napapanahon man o hindi napapanahon, Timothy. Bakit sinabi ito ni Timothy kay Paul? Dahil alam niya ang kanyang spiritual na anak na si Timothy, may kakayanan gawing ito. May kakayanan siyang mag-preach ng salita ng Diyos, napapanahon man o hindi napapanahon. Sa panahon na masaya ang lahat, mag-share ka ng gospel para sa kanyang kapurihan. Sa panahon na nagdadalamhati, na down ka, mag-share ka pa rin ng gospel para sa mga nakikinig at para rin sa iyo. Kailangan minsan ang salita ng Diyos, minsan, ang preaching ko, hindi lang minsan madalas, ang preaching ko pinapakinggan ko.
Nung una, ayaw kong pakinggan kasi hindi ako nabibless sa aking preaching. Nung umpisa, nung bago-bago, ay, bakit ganun ako, Pero pinakinggan ko. Oh, sabi ko, minsan ginaganon, hindi naman ako naging mayabang kung ginaganon ko sa sarili. Paarap ko sa salamin. I'm so proud of you, Mr. Cecilio Vinjola. You've done, Junior. You've done a great job. Gumaganon-ganon ako doon. Kung di man ako sabihan ni Pastor Rakati, hindi nyo man ako sabihan, sabihin ko sarili ko. Kung may altar ko naman, nag-worship din ako. Bakit? Kailangan ko rin ang salita ng Lord na binitawan ko. Re-reviewin ko para mapagbuti ko pa sa sunod. Kung mayroong rebuking, correcting dito, ako muna. Although kahit pinaghandaan ko na-rebuke na, correct na ako muna. Mahirap naman na sabihin ko, makinig kayo ng salita ng Diyos, mag-devotion kayo, mag-pray kayo. Pero si pastor, hindi nagdi-devotion, hindi nagpe-pray, hindi gumagawa. Mahirap naman yun. Hello? Amen, mga kapatid. Mga parents, mga nanay, mga kabataan, naranasan nyo na ba na meron kayong pinapayuhan, sinasabihan? Halimbawa, yung anak mo, anak, makikinig ka ganito. Parang hindi ka nakikinig ganito. Maya-maya, ang Diyos nangusap sa'yo. Yung sinasabi mo, nagbabackfire sa'yo. Ang sarap kaya yung ganun. Na ibig sabihin, gusto rin ng Lord mapabuti sa atin. Parang yung binabato mong salita, bumabalik sa'yo. Magsisi na kayo! Gumagano. Sabi ng Lord, ikaw din! Magbigay kayo ng tithes and offering. Ikaw din. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero thank God, ganun ang Diyos natin. Hindi ayaw niya na yung iba lang ang pagpapalain. Even ikaw na may daladala ng salita ng Diyos ay nais niyang pagpalain. Palakpakan natin ang Diyos. Pero gagawin natin yan with great patience. Number 2, do the work. Pagsabi, do the work. For the time will come when people will not put up the sound of doctrine. Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Instead, to suit their own desire, they will gather around them a great number of teachers to say what the itching the ears want to hear. They will turn to their eyes. Sabi niya, alam mo yung habang nagpipreach ka yung bang, they will turn their ears, hindi eyes pala, no? Wala na si pastor, no? Away from the truth and turn aside to me. Ayaw nilang pakikinggan na yung salita mo. Ayaw na nila yung salita ng Diyos. Pag narinig nila patungkol sa wrong relationship, pag narinig nila ang pagiging babae at lalaki, pag narinig nila, ayaw na nila. Instead, patatahimikin ka pa. May mga ganun. Pastor, huwag mo laging dinadaan ng LGBTQ, QRSTWXYZ. Hindi ko naman dinadaanan. Pinipreach ko nga Hindi lang dinadaanan. Hindi galing kay pastor, galing sa Biblia. Mahal natin ang LGBTQ, QRSTWXYZ. We love them, but they kailangan nilang marinig. Ang nagmamahal, sabihin mo ang salita ng Diyos. Preach the word in season and out of season. Hello. Ang Biblia, sinasabi niya dito, kasalanan pa rin ang sex with outside marriage. Kasalanan pa rin ang pornography. Humihina ang amen. Kasalanan pa rin ang paglalasing. Hindi na bago. Kasalanan pa rin ang hindi pagpapatawad. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Kung ayaw mo nang pakinggan yun, anong gusto mong gawin? Huwag kang magpatawad. Dapat, idemanda mo. Ipatulpo mo. Kailangan nating marinig. Amen. Kaya tayo lumalago, kaya tayo nag-grow dahil itinuturo natin yung katotohanan at ang katotohanan sasamahan ng Diyos at siya mismo magbibigay sa iyo ng katalinuhan na sundin ito at biyaya at grasya at pang ikay sumunod, ikaw mismo napapabago. Ikaw mismo pinagpapala.
Yes, masakit ang salita ng Diyos. Yes, minsan talagang sinabi rin sa kanyang salita na ang salita ng Diyos ay kagaya ng two-edged sword. Pero kailangan, walang personalan. Pero take note, ang labanan may personal na relasyon sa Diyos. Hindi kita pinipersonal, pero pinipersonal ka ni Lord. Dahil gusto niya magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, hindi proxy na relasyon. Amen! Mahal pa ba natin ang Diyos? Hallelujah! Kasi kung di natin maririnig na ito, ang gusto lang natin, alam mo, pagpapalain ka, bayayamanin ka, alam mo, gagaling ka. Yes, totoo yun. Alam mo, gaganda ka. Paganda ng paganda. Pabutihin ng pabuti. Paputihin ng paputi. Payaman, ayos, maganda naman yun kasi dadaling ka rin ng Lord sa bahagi na yun. Kaya lang, kung ikaw mismo nalalagyan, sisidlan ng pagpapala, hindi handa, lilipas lang ito sa'yo. Kasi ang karakter mo ang siyang maghahawak ng pagpapala, ng blessing na meron ka. Naunawaan natin? Naunawaan ba natin? Kahit marami kang blessing, kung wala kang lalagyan, delikado. Kaya yung character, yan ang mag-hold sa atin. Yung fruit of the Holy Spirit, yan ang magpapanatili. Yan ang magpapatatag sa'yo. Marami akong kakilala na kasabayan, nakita kung paano sumamba, mag-worship all out, pero hindi ganun ang character, hindi tumagal. Hello? Buti na lang yung katabi mo, napakasimple ang kanyang pagsunod, kagaya mo, kaya tumatagal. Palakpakan natin ang Panginoon. Do the work. Hindi lamang preach the word, do the work. Okay? And then lastly, run the race. Pagsabi, run the race. Ang running the race, ang pag-run the race, ay hindi ba ako pwedeng tumakbo sa takbuhin mo. Ang problema mo, minsan alam mo na ang solusyon, gawin mo. Hindi po pwede, kahit nga kami mag-asawa ni Pastora, kapag magkaroon siya ng problema patungkol sa pagiging babae, anong alam ko doon? Haharapin niya. Amen? Kahit mag-asawa kami, ganun din ho, may mga problema, pagsubok, nagtutulungan tayo, pero may mga sitwasyon na ikaw mismo, sabi ng Lord, anak, hindi mo kailangan si pastor. Yes, kailangan mo si pastor, si leader, ang sino man ipagpipre sa'yo, pero ito ang bahagi mo. Kahit anong sabihin nila, kahit anong advice nila, kahit anong tulong nila sa'yo, kahit i-follow ka, kahit mag-fasting sila, pero ito ang bahagi mo. Gawin mo yung bahagi mo, anak. Sasabihin ngayon ni leader, gusto mo magkayos kayo mag-asawa? Upo, leader. Upo, pastor. Ready ka bang magpatawad? Ang dami niya ginagawa, magpapatawad ako. Tingnan mo. Paano maaayos? Lagi na lang ako nagpapatawad. Maganda lagi ka nagpapatawad. Isa naman yung ikaw lagi pinapatawad. Lagi na lang, lagi na lang, ako na lang lagi. Yes. Parang si Lord din. Lagi kang pinapatawad. Pastor, ang hirap naman. Yes, mahirap. Pero bahagi yan ng ating takbuhin bilang Kristiyano. Ang dalangin ko bilang church, maging matibay tayo sa pagsubok, sa temptation. Ang dalangin ko maging sensitive tayo bawat kilos ng Diyos, bawat salita niya na naririnig natin. Amen? Huwag nating basahin ang Biblia para lang sa iba. Basahin mo ang Biblia para sa iyo. Don't just read the Bible para mai-preach ka, para mai-post ka sa Facebook. Read your Bible para may pagkain ang iyong kaluluwa, i-personalize mo and put into action. Ang isang taong may nararanasan sa Diyos, alam niya kung paano ibahagi ang salita ng Diyos. Testimony and so on. Alam niya, mayroong do the work, mayroong paggawa. Kikilos siya, mag-i-involve siya, mag-i-get involved siya. And then, magpapatuloy siya. Word na run the race. For I am already being poured out, sabi ni Timothy, hindi ko na kaya, tapos hanggang dito na lang ako, kaya yung mayroon ako, ibinibigay ko na sa iyo, ituloy mo. Nakita namin po si Pastor Paul and R.A.
Nag-uusap kami mag-asawa, ibang-iba na tong dalawa, no? Sabi namin, oo nga. Nakakatuwa dahil, inorganize nila yung EGR, pati yung kanilang sasakyan. Sabi ko, ito mga batang ito, samantalang nandito sa Geneva, Pero kailangan minsan mapahiwalay eh. Yung kung walang inaasahan, kung alam mong in-impart mo na lahat, tinuruan mo na, mapahiwalay kaya chinalis ko si King. Nagtago na. Kailangan mo yata mapahiwalay. Sabi ko sa akin, bakit ako? Bakit ako? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kailangan mo yata mapahiwalay. Kaya nga yung SOD natin, hindi kayo nagsusulo, hindi kayo gagawa ng division. Halimbawa, yung School of Discipleship natin, 52 kayo, mag-graduate kayo, natuto kayo mag-alaga, mag-counsel, and so on. Darating yung time, maggagawa ka ng sarili mong life group, pero nandun ka pa rin sa under ng yung life group leader. Kailangan minsan wala yung leader doon. Kagaya ngayon sa Niyong. Pag nandun ako, sasabihin ni Kuya Henry, Pastor, kaya na magturo. Maganda din ako nung papakita. Hindi na rin magtitext. Tingnan mo, magpiprepare siya. Siya na nagtuturo. Amen? Good job, Henry. Sister Judith din. Pastor, sino magtuturo doon? Nagtanong ka pa. Minsan sa mga live group, ang M2, sinamahan ko sila nung wala si Kuya Rudy. Pero nung nandiyan na si Kuya Rudy, at nandun pa rin ako, sabi ko Kuya Ed at sa Kuya Rudy, nandiyan na po kayo, ituloy nyo na ang Bible study. No, itinuloy nila. Minsan, sa parents din, tingnan mo yung mga anak. Kapag wala ka, walang maglulutong kanyang breakfast, tingnan mo, gagawa ng paraan magluluto. Lulutuin niya yung kaldero. Yung aming panganay, iniwanan namin ng isang gabi, thank God, mayroong Sean at Robin na kasama siya. Sabi, ano pinakain mo, anak? Pinagluto ko sila ng breakfast. Anong breakfast? Wala namang laman ng ref. Sandwich. Ano kaya ang sandwich? Sabi ko, ano kaya pinalaman nun? O pwede rin pala. Amen? Bahagi ng paglago. Huwag niyo nang hintayin na kagaya ni Paul and Timothy, na kung kailan mamamatay na, doon pa lang mag-grow. Ayaw ko naman yun. Kung kailan wala na si pastor, doon lamang magpapagamit sila Levi, sila David, itong mga kabataan. Kung wala na, Pastor, kami na magpipreach. Gumaganon ako, huwag kang mag-alala, Pastor. Kahit kunin ka na ng Lord, magpipreach na kami. Gusto ko naman, hanggang nandyan ako sa baba, nagpipreach ang mga batang ito. Amen. Mga subgroup leaders, is all these students, natuto na kayo. Huwag nyo nang hintayin naman na yung leader ninyo, gagawin na siya. Tulungan nyo na! Kung kailan kayo i-assign na mag-opening prayer, kung kailan kayo i-assign na mag-follow up, hindi kayo pwede. Kaya si leader ulit gagawa. Pamilya tayo. Run the race. Bakit to? Kasi ang katawang lupa natin, hindi na. Amen. Kami ni Pastora, magsi-50 na ako, siya, magpi-55 na siya. Hindi. Magpo-48 siya. Binahoy bigla, no? Iba na. Sabihin ko, bakit? Kamuti mo yung likod ko. Bakit ganito na kami? Sabi na, hilutin mo ba ako? Sabi ko, bakit ganito na kami? Kung 28 years old ka, 25 years old ka, ganun ka na, delikado. Amen? Kaya run the race. Minsan ang katawan natin na ayaw ko na, kailangan mong tapusin, kailangan mong magturo, mag-preach. At alam natin, mag-train up tayo ng mga leaders.
hindi lamang matuto, kundi pati karakter, dadalhin nila ang mensahe, sinasabi rin ho natin. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Kaya sabi dito sa verse 7, Timothy, sabi niya dito, my departure is near. Parang may kanta ganito, now, my end will come. No, no, no. May kantang gano'n, no, 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 no. No, ay, sabi ni Paul, nakakulong na ako. Ang departure ko ay malapit na. Timothy, bata ka pa. Malaya ka pa. Ituloy mo yung ginagawa ko. Natuwa rin si King at saka si Abby. Sabi ko sa kanila, mga inakay, maganda rin pala pag wala kayo, ano? Kasi wala si Janina, wala si Queenie, wala si King, wala si Abby. Nag-Dudes night pa rin sila. Tignan mo, nag-preach si Day. Oh. Ibang klase. Hindi ko alam kung ano yung preach ni Day. Paano magluto ng adobo? Ano ba yan? Amen! Praise God. May mga 60th birthday, may mga birthday na, minsan din namin, may mga kaya nyo nang gawin. Dati-dati nga, nung bago-bago kami dito, lalong-lalo na na-assign ako dito, na nagmi-mission pa si Pastora sa Pilipinas pa. Pastor! Sasabihin ng isang kapatid, bakit ho? Halika kayo sa bahay, bakit ho? Mayroon yatang masamang espiritu. Si Pastor parang ghostbuster, punta rin si Pastor, in Jesus name, alis, layas! Pastor! Mayroong gumagalaw doon sa likod ng cabinet namin. Pastor! Mayroon pang ito. Pastor, mayroong nagtitimpla ng kape. Natakot kami. Yung pala yung kape, yung coffee machine, automatic na umaandar. Di ba mayroong gano'n na may oras? Di ba mayroong coffee machine gano'n na may timer? Akala tuloy may nagtitimpla ng kape. Huy! Tinakot ang sarili. Pero ngayon, wala nang tumatawag sa amin gano'n. Ibig sabihin, kayo na nagpapalayas ng demonyo. O marahil natutulog ka, mayroong nakagano sa bintana. Sabihin mo, manahimik ka nga dyan, demonyo ka. Tutulog ka. Ibig sabihin, kaya nyo na. Amen. Kaya nyo na. In Jesus' name, anumang mga evil spirit, kabigatan, pagaling ka. Pinapalayas mo. Kung hindi ka lalayas, ako lalayas. Dahil pinapatapang tayo ng Diyos. Natututunan natin, yearly tayo nagke-cleansing. Oh, cleansing. Di ba may yearly tayo cleansing? Di ba? Cleansing. Lahat ng mga galit, lahat ng mga hinanakit, bitterness, awa sa sarili. Alam ka naman, taon-taon mong pinapalayas yon. Taon-taon mo rin iniimbitahan. Ngayon, hindi na. Naghahanap ka na ngayon ng mayroong hinanakit, ng mayroong bitterness. Halika, palayasin natin ang mga galit sa iyo. Kasi nga natututo ka na. Amen. Ganun din ang salita ng Diyos. Dati pag hinawakan mong Biblia kagaya nito, sabihin ng iyong leader, buksan natin ang Book of Luke. Punta ka pa sa table of contents. Hanggang ngayon, ganyan kayo. Pero ngayon, Book of Luke, gaganong-ganong ka na lang. Nasa New Testament ako. Dati hinahanap mo sa Old Testament. Meron nga lumapit sa akin, Pastor, yung Biblia ko, anong kulang? Bakit ko kulang? Dahil pala may Biblia siyang unang hinawakan na merong Susana, may Tobit. Hinahanap niya si Tobit, si Susana dito. Ang Bibliang totoo, ito po yung 66 books. Amen? Pag mayroon kayong katanungan, i-discuss yan ng ating mga live group leader. Binigyan patuloy ng mga ating mga live group leader. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano inihanda ninyo? Give me Jesus. Sige.
Siguro din yung give me Jesus, ha? Okay. Hallelujah. Thank you, Lord, for the strength. Truly, God, that you've called us, na even right now, Lord, tinatawag mo kami sa tatlong bagay dahil nararanasan ka namin, na-experience ka namin. Ngayon, tinatawag mo kami na i-share ang salita mo. Preach the word. Do the work. Gawin ang salita mo. At magpatuloy kami. Run the race. Magpatuloy kami. Lord, ito ang tataglayin namin. Na huwag kami lalayo sa pinapagawa mo. Kung kami, sinasabi namin na Kristiyano kami, help us, Lord, to share your word. To share our testimonies. Kung paano kami naligtas. Kung paano mo kami binago. Magkaroon kami ng puso para sa iba. In season, in out of season. Maging handa kami sa pag-share ng salita mo. Hallelujah, God. Come on, let's sing the song. I don't want anything but you. You're more than every dreams come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, Amen. our love is the secret that I find. I spend forever in the pleasure I've found looking in your eyes. Give me Jesus. Thank you, Lord. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. More than the silver, more than gold. You are the treasures that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will Sing to the Lord. Give me satisfy. Jesus. So give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Come on, give me Jesus. Give me Lord, we bless your name. We exalt your name. Give me Jesus. You can have all this world. You can Hallelujah, God. have all this world. I don't want anyone else. Lord, ito ang aming nilalais. Anything else. You are my one thing. You are Come on, sing to the Lord. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one. Oh, I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one. Thank you, Jesus. You are so give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this I
encourage you to right now to find a partner and pray to one another. You know what? Gustong-gusto ko na po magpa-altar call every Sunday dito sa harap. Kaya lang yung situation ng place natin. But I do believe mawak kayo ng kapartner kapag tayo nag-pray to one another. Yung salita ng Diyos ay kumilos, may sa pamuhay natin, yung 3 points na yon. Lord, help me to preach your word. Help me to do the work. Help me, Lord, to run the race. Oh, hallelujah. Understand and put into action what we've heard, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sustain your people. Strengthen your people. Encourage your people. Supernaturally, O God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, I agree, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.